Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, tinigit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Ay patuloy po natin talakayin ang buhay ni Habakkuk. And ang topic natin is about God answers without delay. Sa scripture naman po natin, ito po yung matatagpuan sa Habakkuk chapter 2. Sabi po dito, aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin, at ang tugon niya sa aking daing, ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitang ipahahayag ko sa iyo, upang sa isang sulyap ay mabasa agad at mapabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa ating unang katuroan, God has an appointed time to judge the wicked. So, hindi ibig sabihin na hindi agad napaparusahan yung mga gumagawa ng masama ay hindi na ito gagawin ating Panginoon. Siya ay merong nakatakdang tamang oras at walang makakaiwas sa mga bagay, sa mga plano ng ating Panginoon sa makatarungan niyang paghuhukom. Pangalawa, the righteous live by faith as they wait for God. So kahit hindi pa natin nakikita yung katuparan ng kanyang mga pangako, kahit pa tila nananaig yung mga kasamaan, yung tunay na sumusunod sa ating Panginoon ay yung nananatiling matatag at nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, the whole earth will be filled with the knowledge of the Lord. Ito yung tiyak na katapusan ng kasaysayan, hindi mananatiling nakalimot o laban sa ating Panginoon ng mundo. Darating yung panahon na yung lahat ay makakilala at magpapasakop sa ating Panginoon. Sa ating application naman, number 1, trust God's promises more than your feelings. So minsan yung takot, pagkainip o pagkalito ay nagpapalabo na ating mga pananaw. Kaya wag nating hayaan na yung damdamin ang magdikta sa ating mga paniniwala. Yung katotohanan ng ating Panginoon yung mas matatag kaysa sa ating mga emosyon. Pangalawa, live by faith, trusting God's ways and His perfect timing. So wag tayong magmadali o pilitin yung mga bagay na ayon sa kagustuhan lamang natin. Sundin natin yung kanyang kalooban at maghintay na may pagtitiwala na siya ay hindi nahuhuli at hindi rin nauuna. Lahat ay mangyayari sa tamang panahon. Pangatlo, believe that God's kingdom will fill the whole earth. So wag kang mawalan ng pag-asa kapag nakita mong maraming parang mali sa paligid o marami pang nagkakasala. Hawakan natin yung katiyakan na yung plano ng ating Panginoon yung mananaig sa huli. So yun naman po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.